Kaugnay pa rin ng mga kanseladong biyahe, makakausap natin ngayon ng tagapagsalita ng Philippine Ports Authority, Binibining Eunice Monte. Magandang hapon, Eunice. Live tayo sa Integrated State Media Special Coverage. Magandang hapon po, Sir Aljo, at sa lahat po ng nakikinig, nanonood sa oras na ito. Eunice, sa inyong tala, ilan ang mga nakansela mga trips sa mga pantalang ngayon na hawak ng PPA at saan-saan ang mga ito? Nako, marami-rami po yung ating cancel trip, no? Pero sa ngayon po kasi meron tayong around 1,500 stranded passengers sa ating po mga pantalan all over or nationwide. But sa ating po mga cancel trip, meron po tayo dito mga canceladong trips dito po sa ating mga ports sa Bicol. Kanselado din po yung mga biyahe dito sa ating mga pantalan sa Bohol, Masbate, Eastern Leyte, Samar. Kanselado din po dito sa Batangas, Western Leyte, Biliran, Marinduque, Quezon, pati na rin po dito sa NCR North o yung mga nandito sa Manila na pauwi sa kanilang probinsya. Okay, so okay naman ang kanilang sitwasyon. May pagkain ba? May sapat bang assistance para sa ating mga stranded na mga pasahero? Eunice? Tama po yan. Actually, as we speak, namimigay po ng pagkain o mga ready-to-eat food packs. Ito pong ating mga kawinay dito po sa NCR North, no? Yung mga na-stranded po dito sa Port of Manila na uuwi sana sa mga probinsya. So, ang sistema po natin kapag po may mga nai-stranded, meron po tayong mga naka-ready na hot meals. So, tinatawag na yung mga lugaw o kaya po sopas, champurado. But ang maganda po dito, meron na tayong memorandum of agreement, ang PPA at DSWD kung saan namamahagi na po tayo ng mga ready-to-eat food packs, no? So kanina po namahagi na dito sa NCR North at hindi lang po dyan, no? Namahagi na rin po ng ready-to-eat food packs dito po sa Batangas, Agusan, pati na rin po dito sa ating mga pantalan sa Panay Guimaras area. Pwede naman silang matulog sa mga pantalan, tama ba, Eunice? Ano po yun, Sir Aljo? Pwede naman silang matulog dyan sa mga pantalan? That's correct po. Ito nga kanina po ay kakapamigay lang din ng kutsyon para po, kasi may mga kababayan tayo na hindi na makakauwi dahil sapat lang po yung pamasahe, ano? And mas minabuti na po nila na dito na mag-antay sa pantalan habang nag-aantay ng abiso mula sa shipping lines kung kailan sila makakabiyahe. Ang ilan po sa kanila ay pinamahagian natin ng libreng kutsyon muna dito na mahihiram sa NCR North para po sila komportable naman, no? Bagamat meron naman po tayong space dito sa ating pantalan, sa ating po mga upuan, at meron tayong mga priority seating, especially sa mga kababayan natin na PWD, may anak, at saka po buntis. Okay, so paalala at monitoring sa shipping lines, lalo't baka may mga magpumilit pang na pumalaot sa kahit napakasama na ng panahon, Eunice? Ayun, salamat din po sa pagkakataon para makapagpaalala sa ating mga kababayan dahil meron po tayong ilang mga kababayan na hindi na muna tinatanggap sa mga pantalan. Like for example po sa ating port sa Matnog o dyan po sa may Bicol natin, minabuti po natin na abisuhan yung mga kababayan natin na wag na pong magtungo sa pantalan dahil po may banta ng storm surge dyan po sa ating pantalan sa bandang Bicol na po. So, ang ating pong mga pasahero dyan na na-stranded, like for example, sa Port of Tabaco po, dyan din sa bandang Bicol, nilikas muna po yan sa Tabaco National High School para po matiyak na sila iligtas, no? Sa Matnog po, ganun din. Mas maganda po kung hindi na muna magtungo sa pantalan, no? Bagamat sa ating po mga pasahero na nais pang ituloy yung biyahe o kaya hindi na talaga makakancel dahil nag-travel na po sila patungo sa pantalan, kami po tumatanggap naman ng mga pasahero na mag-aantay dito po sa mga pantalan natin. Bagamat syempre wala pa pong kasiguraduhan kung kailan sila makakalayag dahil depende pa rin po yan sa abiso ng Philippine Coast Guard kung po pwede na. Kumusta naman ang mga facilities ng mga pantalan na sa ilalim ng PPA? May sapat bang mga palikuran? May wifi ba? Iris? Yes, pagdating po sa facilities, yan po ay yung na-improve na natin, no, na nag-i-inspection po lagi si PPA GMJ Santiago sa mga palikuran, especially comfort rooms, dahil yan po yung pinakagamit na gamit, no, kapag may mga stranded tayo mga kababayan, no. Meron po tayong sapat na comfort room, may all gender pa nga po tayo dyan na comfort room, and sa ating mga facilities, kompleto naman po, meron tayong charging facilities, pwede po silang mag-charge, pwede rin silang mag-refill ng water, meron tayong mga libreng water dispenser
At pati na rin po yung mga play area kung meron kasamang bata. Meron din po tayong clinic at pati na rin po yung prayer room kung saan pwede muna silang manatili habang nag-aantay po ng ating biyahe. Saan sila maaaring makakuha ng real-time updates at mga advisories sa mga pantalan para sa kanilang biyahe? Eunice? Yes, real-time updates po. Bisitahin lang po yung Philippine Ports Authority Facebook page. Yung may blue po na check. Oras-oras tayo po yung nabibigay ng update dyan. At nandyan din po nakapost kung ano yung mga kanselado. Andyan din po nakapost kung ano yung mga pwede nilang tingnan bago sila magtungo sa pantalan para sila po updated kung dapat ba silang magpunta na sa kanilang biyahe o hindi pa muna at manatili muna sa kanilang mga bahay. Maraming salamat, Eunice Amonte, ang tagapagsalita ng PPA, Philippine Ports Authority.